Hello mga groomers, good afternoon. This is Fritz Sinisa and this is my son. Linus. And good morning mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to our vlog. So mga groomers, nandito tayo ngayon sa farm ng pinakasikat na breeder sa Zamboanga City, Mr. Gary Paul. So again mga groomers, of course si Sir Gary Paul, alam naman natin yan. Hindi na kailangan pero Sir Gar, first question ko is, bakit ang goldfish ang unang gusto mong i-breed? Goldfish kasi yung kinahiligan ko na mula bata pa. Ah, okay. Tapos maganda siya. Palaging may mga shows. Kaysa sa mga ibang isda, mas maganda siyang alagaan. Yun lang, mas din siya, mas sensitive. Mas sensitive. Mas sensitive siya. Sa sir? Sa sensitive sa sakit, sa pag-groom, or sang part siya medyo palagay mo mahirap? Mahirap siya i-groom. For example, para sa mga shows. Mahirap i-maintain. Lalo na tong hilig kasi ni Sir Gar, broadtail. Broadtail. Alam naman natin yung broadtail. Oo, madali mag-fold. Kaya sa breeding natin, sir, ilang percent lang kaya nating ma-produce na puti? Based on my observation, kasi sa pag-breeding ko, depende kung minsan maganda yung mga match yung natin, yung mga materials. Meaning, medyo compatible talaga sila. Compatible yung nila. Chamba ba? Chamba na pairing? Marami yan. Marami lalabas na mga potential. Yung din, yung pagpapalaki sa kanila. Diyan na. Yan yung isa na sa struggle. Minsan dyan na nagkakapolt yung mga isda sa pagpapalaki pa lang natin sa grow out. So, sa'yo, sir, anong, as a breeder, anong style mo or anong ginagawa mo para hindi naman siguro maiiwasan na mag-fold? Ay, hindi talaga. Pero at least marami yung chances or maraming percentage yung potential na lalaki talagang walang fault ba? Nung una, ginagawa ko is yung i-maintain talaga natin yung water quality. Oo, tapos yung pagkain din. Pero ngayon nga, mas marami na yung mga sa grow out ko, mas marami na yung napopolt, kaya konti na lang yung nare-release ko ng mga potential. Minsan nga hindi na ako nagpo-post kasi may mga buyers naman. Direct na lang, i-video ko, hindi ko na pinopost. Pag post ko, sold na. Kasi hindi masyadong marami. Kasi hindi masyadong marami. Kasi kung i-post ko, ang dami hindi makater lahat. Hindi ko makater lahat. Gaya nito mga ka-groomers, if mamaya ipapakita natin ang malapitan, ilan lang to? 1, 2, 3? Siguro mga 20 piraso lang to na produce ko ngayon. 8 lang yung... Out of 1,000. Out of 1,000? Mga 20, yung iba na out ko naman. 8 na lang dito 8 na lang. Meron pa doon siguro mga 5 pieces siguro doon. Yun na lang? Yun na lang. Di mo na lang pinopost? Not unless may maghanap, depende sa budget. Pupunta talaga dito. Yung pupunta? Yung pumupunta talaga dito. Tapos makita nila. So, binibenta ko na lang kasi din, nakakaya din. Ang effort ang punta. Effort talaga. Tulad namin. Pero, sir, yung style, sabi mo, medyo mahirap ang pagpapalaki, especially sa pagkain. Pero ano ang first step mo? Let's say, 4 days na, mag-hatch na. Yes. After hatch, anong susunod na gagawin, sir? Yung egg yolk. Yan yung muna yung mo? Muna. Hindi ka yung brine shrimp, mahal, no? Hindi. Hindi afford. Ma-afford pero medyo logi tayo.
mahal tapos na. Di pa. Tapos fry pa. Fry pa talaga yun. So after yun, maglalagay na ako ng DAP niya. DAP niya. Pag meron naman maraming available. Pag meron. Pag meron. Kasi minsan wala din dito sa location namin. Mahirap din. Di ba ikaw yung kumukuha ng... Ako talaga yung kumukuha. Kasi sabi nga nila, hindi ka magiging breeder kung hindi ka marunong kumuha ng mga ganyan. Kasi logi kapag bili ng bili. I-total mo yan lahat. Fry pa yun. Walang problema. Chubby, kung yung klaro na, ito, potential. Kukuha ka pwede na to. Pwede na to. I-maintain chubby or mga hikari, ganyan. Kasi malalaki na ako. Kung fry pa, wag muna. Pero sa fry, sir, ano bang kailangan nating agapan? Bawal siya mainitan? Bawal siya maulanan? Anong... Ulan ang pinakabawal sa fry. So, yung fry mo, naka-indoor? Or tinatabunan mo lang ng ano? Tinatabunan ko lang ng mga yero. Yero. Kasi sa kwan naman, hand spawning man ako ngayon. Hand spawning ka ngayon? Sa banyera lang. So, maglalagay lang ako tapos nakaganyan yung pan. Para yung tubig ulan. Pagka-hatch, transfer ko dahil sa malaking dito pan. Sa malaking kita natin mamaya. Tapos, direct na yung maglalagay ko ng DAP niya. Tapos, yung egg yolk. So bali, yung sa pan na paglilipatan ng fry, ready na ang tubig. Ready na yan. Nakastag na yung tubig. May DAP na doon. Okay. So paglagay, buhay talaga. Yung buhay talaga. Kasi maglalagay ka yung medyo malalaki man yun. Kinabukasan, pag lagay mo ngayon ng DAP niya, kinabukasan mayroon yung mga maliliit talaga. Yung pala yung kinakain ng mga fry. Mas mabuti pala may stock na DAP niya. May stock na. Makikita mo talaga yung yung growth nila. So kung ilang araw, hatch, 4 days, may DAP niya na doon para before ka transfer ka bukas, maglagay ka ngayon. Morning man ako kumukuha. Manganganak yung DAP niya agad? Parang nanganganak. Maliliit talaga yung parang may pakpak sila. Ganyan. Yan yung pino talaga. Yung kinakain ng fry. So at least unlimited yung... unlimited yun. Dapat ba talaga, sir, ganon unlimited talaga ang DAP niya sa mga fry natin? Dapat lang talaga kasi para yung growth nila pare-pareho. Okay. Kasi kung maglalagay ka na ng chubby, yung mga size nila ganyan. Hindi lakaya. Meron yan malalaki, yung iba hindi yan lalaki. Nabibitin sila sa nabibitin sila. So DAP niya talaga? DAP niya talaga para sa akin. Ilang araw yan? O ilang weeks? Mga 2 weeks, ganyan. Kailangan after 2 talaga weeks, ng supply ng DAP niya. So, pag walang DAP niya, hindi talaga ako mag-breed. Yun yung ano mo, sign nga. DAP niya, marami ang DAP niya, sir. Tag-ulan, tag-init? Tag-ulan. Kasi pag tag-init... Ngayon, maganda ngayon. Rainy season. Rainy season. Tapos, ilang araw na... Init. Tapos, ulan na naman. Sigurado yan? Sigurado yan. Marami. Nandito na pala ang ating big boss. Pero interview muna kami dito. So, ganun sir, 2 weeks DAP niya. 2 weeks DAP niya. And then, after niyang 2 weeks, flowing ang tubig sir, hindi? Hindi. Stuck lang talaga? Stuck lang talaga. Walang water change yan? Walang water change. Mag-first water change yan, kaling agad. Okay. Kaling agad. Mga 12 days ganyan, magkakaling na ako. 12 days? 12 days. Mga first kaling? First kaling yun. Separate natin yung mga single. Deform. Yan na. Tapon. So, mag-water change tayo. Tapos, i-increase yung water level. Anong water level natin sa fry, sir? Yung 6 dito inches? lang. Mga ganyan lang siguro. Hindi. Mga 5 inches? 5 lang. Para hindi mahirapan. Para hindi mahirapan. Tapos, add na naman. First caling. So, nasa mga 8. Mga 8 siguro. Inches. So, kaya marami tayong stages ng pan. Kaya maraming stages. Ilang pan to, sir? Yan, 8. 8. So, first, second. Dalawa dito. So, first caling, yun na. Deform, single tail, tapon. Tapos, ipalalaki muna natin. Para mga ilang weeks na naman, sir? 1 week lang. Alisin natin yung mga fuse. Yung mga fuse caudal. Pero ano nang kinakain nila after Chubby na. After 2 weeks. After 2 weeks. Then after a week, doon na pumapasok yung mga fuse anal
Klaro na. Klaro na, makita na natin para ma-separate natin yung kwan. Separate or tapon pa rin siya? Tapon na rin. Para hindi sayang yung oras, no? Pati yung lugar. Kasi may coming na namang breeding. Coming breeding. So, after a week, Sir Chubby, tanggal yung fuse tail. Fuse tail. Ilan na namang weeks, sir, kailangan before natin ma-release yung isda as potential? I-grow out muna natin. Palakihin. Yung kaya 1 month, no? Or sobra na yung 1 month? Mga 1 month. Yan. Para sulit talaga. Sulit talaga. Tapos, separate na natin yung mga potential. Yun na. I-grow out na naman for final na yun. Para bago i-release. Pero yung iba, sir, yung malalaki na, pero pwede pa as grade A, ganyan, konti lang fuse tail. Ano yan? Hindi yan tatapon? Hindi yan. Pwede naman ibenta sa pwede ibenta yung mga pang wholesale ko. Minsan nga yung mga wholesale ko, nandun yung mga ibang potential. Nasasama. Kasi medyo sobrang dami mga sobrang dami. Tapos, medyo hindi mo mamalayan. Akala mo, swerte-swerte yan. Swerte-swerte lang. Papunta sa kanila. Pero yung mga pinapa-wholesale, sir, of course, maganda rin. Ganda rin. Yan yung mga grade A, di ba? Pero mostly, yung mga hino-wholesale ko, yung mga tiko yung dorsal. Yan lang talaga kasi siguro sa init din dito. Sobra kasing init dito. Apektuhan din pala? Madali talaga mag-green yung tubig. Okay. So, yun yung pag green ang tubig sa hindi sila mas healthy. Anong masasabi mo sa kanya? Sabi ng iba, green water is healthy like that. Maganda yung mga green water para sa mga mollies. Pero pag sa goldfish, automatic yan, fold yan. Fold talaga yan isda mo. Sa experience mo? Sa experience ko. So, kaya ayaw mo talaga pag mag-green na yan, water change talaga agad. Hindi na, kahit nga ako dito, hindi nag-green yung tubig, pero nagpo-fold pa rin. Fold pa rin. Yan yung struggle, sir. Pera na, medyo, may value pa naman siya. May value pa rin, pero hindi na talaga yung, yung target mo. Kasi yun yung pangbawi, sir, no? Yung potential, pangbawi sa gastos. Yun. Sana. Kaya medyo mahal-mahal din yung pag-release ko ng mga mga potential. Kahit breeder ka, alam natin, breeder, marami. Pwede naman mag-breed, pero yung time, effort, at saka yung ginastos, yung gastos, yun na lang sana yung ma-return sa breeder. Kasi hindi maka-upgrade si breeder, mga groomers, AF. Binabarat natin. So, hindi makasurvive. Saan tayo bibili ng materyales? Anong ibibili ng materyales? Mahal-mahal pa naman ng mga materyales. Di ba, sir, sa pagkakaalam ko, pag breeder ka, hindi yan makukuha sa isang timing. Kaya nga sabi mo, perfect match ang hanap natin. So, ang style is 1 female, 2 males ka. Anong style mo? Ganyan. 1 female, 2 males. 2 males. Pero pag malaki tapos malaki yung male, kahit 1-on-1 lang yan, kaya. Basta malaki ang male. Basta malaki din yung male. Kasi mas alam naman natin, mas malaki talaga. Una talaga malaki ang female. Kaya nga sa grooming or sa female lang gusto. Female. Pero ganyan, sir, lagay na lang 1:1. Mga ilang thousand kaya i-produce ni female. It's just jumbo female na. Jumbo female. Dami, siguro mga 2,000 to 3,000 ganyan. Medyo swerte na siguro may mga 30 pieces potential, no? Bawi na. May na. Meron na. Pero wag na lang mag-expect. Pag ganyan, sir, siguro 20 pieces lang ina-expect mo. Sana, pwede. Kasi nung una, meron kaya kong i-produce mga 100 plus potential. Ilang female gamit mo? Mga 5 female yun. 20 pa rin. Divide by 20 pa rin. 5 single naman, isang female lang ginagamit ko. Yung nakuha mo ng match niya. So bali, sir, para sa kaalaman ng iba, pag hindi makuha yung ini-expect mo na result, change female ka, change male, ganyan. Yan yung struggle, sir. Kasi bili na naman ng ibang materialis. Hindi naman mag-match, bili na naman ng... Ako ginagawa ko yung mga materialis ko. Kaya
kung napansin mo, previous wala akong mga breeding. On the process yung mga materialis mo? On the process pa yung mga material. Ginagawa ko ito, ilang porsyento ito ng anong line, tapos ito. Okay. So, ang ibig sabihin ni Sir Gary, mga groomers na ginagawa, pinapalaki niya yung mga, tulad nito, maganda. Produce niya to eh. So, magpapalaki siya ng ganyan, chine-check niya talaga na para hindi sayang sa panahon at oras. Kasi alam na niya ang result. Pero hindi naman 100% sir. Ganito talaga to. Pag itong pairing ito, ganito resulta. Hindi ganyan. 100% talaga. Hindi 100%. Pero malaki ang chance na maraming maganda. Maraming maganda. So, ganito sir, sa mga pag-groom, syempre may mga, ito, tinatabi ni sir pang grooming, medyo may kamahalan na. Kasi, 8 pieces lang, alam na natin, tinatabi. 8 pieces sa isang 6 feet tank. 6 feet by 2 feet, 2 feet to sir? 30, 22. By 6 feet. By 6 feet. So ngayon sir, anong mga natin, kaming na mga pwedeng abangan sa mga hobbyist, especially sa mga groomers natin? Meron ako ngayon yung mga maliliit pa, pure yung mga panda. Ito na yung mga material. Ito yung materials natin. Ito na yung mga material. Panda yung coming natin. Panda. Try ko, panda. Panda talaga. Panda talaga. Kasi ito, Tiger, tsaka panda yan. Pero same parents, yung kwan dyan, yung panda na babae. Import to sir? No. Dito na. Produce mo na ito. Produce ko na. Kaya tinabi na. Kaya sabi ko, produce ko yung mga materials mo. Ako yung gumagawa talaga. May line pa yan yung mga old line ko. Ito yung may line ng NK. Yan o galing yan kay William. Okay, oo. Kay William D. Kay Import. Produce niya rin. Produce niya. Cross daw yan kay Meng saka kay NK. Kaya mo. 3-9. May Kaya, na-produce na. May napatunayan na. Ito yung anak. Ay, ito yung mas malaki pang anak kasi sa cross ko yan dito sa old line ko. Tapos cross ko na naman sa NK. Ito sir, may napalab. Ay, ito na. Hindi. Ito yung nanay dito. Okay. Pero itong mga tiger natin, ito na yung pan. Itong dalawa. Yan na yung nanay. Ito. Lalabas na. May talaga? Lalabas talaga. Pero yung breeding doon, yung bago, panda talaga. Panda yun. Panda yung lalaki, panda yung babae. 1:1 lang? 1:1 lang yun. Pero konti lang din. Kasi medyo nasa medium to large pa. Hindi pa talaga jumbo. Maganda kasi mga groomers, jumbo talaga yung female. Anong advantage sir ng, pwede ba no, kahit maliit or mas maganda, malaki ang dalawa, male and female? Kung hen spawning, walang problema. Pero sa produce ba? Sa produce, kailangan talaga yung mga malalaki. Kasi, pero hindi maganda malaki ang lalaki kasi sa babae. Mas maganda malaki ang female? Okay lang man. Kahit, okay lang? Hindi man makakuan yung size nila. Okay. Yun lang, kung kailangan mo mag-produce ng marami, so, doon ka na sa malaki. Doon ka na sa malaki. Malaking pan. Yung kasi lalaki. Meron naman kahit medium, 'di ba? Pwede naman mag-breeding, pero lesser yung ma-produce mo kasi konti lang man pa yung pan. Konti yung laman ng nila. Maganda talaga mga groomers. Ito si Sir Gary, consistent talaga to sa mga broadtail. Buti lang sir hindi ka pa pumasok sa ibang linya. Gusto mo talaga ma-focus yung Meron na yung mga ST ko dito, yung NK. Pero pag produce ko, pag breed, may lalabas din yan mga mid-tail. So kukunin ko yung mid-tail. Iko-cross ko ulit sa broadtail. May lalabas na yan. Gumagawa ka na lang materials. Kasi pag breeding, kahit broadtail, labas ng ST. May lalabas talaga yung ST. Pero sa sir? Let's just say, ano ba tong tawag natin? Sa mga pagpaproduce mo ng mga, sir, in the long run, nakakabawi ba? Or as a breeder? Nakakabawi naman. Buhay-buhay lang. Oo. Hindi talaga nagpapayaman? Ay, hindi talaga nagpapayaman. Kasi, lang din. Mahirap din i-produce. Kung kaya lang i-produce ng maraming show grade,
Sana. Mas maganda sana yung income. Pero kahit pala sir no, marami kang breeders pero kulang ka sa area, especially sa pagkain. Yung talaga, yung ano ba Mass breeding talaga yung pang Thailand talaga na area. Kulang tayo sa yung lugar. Yung lugar. O yung ito, na, pero kulang. Malaki pa nga ito. Anong ma-advise mo sir sa mga future na mga gustong pumasok sa breeding? Anong unang gawin? Anong before bumili ng ganitong materyales? So, ano masasabi mo, sir? Any advice? Kailangan mahilig talaga sila sa isda. Kasi pag mag-breeding sila, nandyan na yung, hindi nila pwede, time out muna. Nandyan na yung isda. Wala pa pala tayong paglalagyan, ganyan. So, una, sir, siguraduhin mo may area ka. May area. So, paggawa mo na ng mga planuhin talaga. Tulad nito, may pang fries, second culling, second ka third culling, grow out. Mas maganda, mas marami, sir. Depende sa kaya mo. Depende sa kaya. Kasi mga groomers, ubos ang oras mo dito pag pumasok ka sa breeding. Hindi yung chill-chill ka lang, ha? Lalo na pag gagawa ka ng mga pang-show, wala ka ng ibang time. Focus ka sa... Kasi gusto mo mag-produce ng maganda. Para makaproduce ka ng maganda. Kasi kung gusto mo ng pang-show tapos iiwan-iwan mo chill ka lang, chill-chill. May trabaho ko na hindi yan pwede. Hindi kaya. So, iba talaga yung pang-masa lang gusto mo, sir. Kasi mag-breed. Breed lang marami. Ibinta lang tayo ng 10 piso. Oo. 50 pesos, ganyan. Pero pag quality, focus ka talaga. Yung oras mo, ubus dyan. Ubus sa isda. Kasi pag gusto mo ng mass breeding, breed ka ngayon, lagay dyan, malapit na mag first culling, breed na naman para may in and out. So, kailangan talaga mga groomers, first thing is area. Huwag mo na yung materials, marami namang mabibili na. Marami lang. Pagtapos ng area, sir, saan ka kukuha ng pagkain? Yung DAP niya. Siguraduhin mo, kaya mo i-produce ang kailangan ng mga fry mo. And then, tapos yan, sir, magandang materials na. Magandang material. Doon ka na, pipili ka na naman ng mga magagandang materyales. Diyan yung medyo magastos, sir, no? Kasi hanapin mo yung match na maganda. Gaya nga ng sabi ko kanina. Trials and error na naman. Try na breeding. Mga ganyan, sir, sa experience mo, ilang years mo kaya, let's just say, hindi naman na perfect, na master tong, mas stable mo yung magandang quality na linya. Ilang years mo kaya nakuha, sir, na masasabi mo sa sarili mo, ito na, nakuha ko na talaga yung... Mga 2 years siguro. Nung una. Mga 2 years, sabi mo nung una, sir, nung... Start ako ng mag-breeding. Yung inambisyon mo na talaga yung mga pang-show potential. Pang-show, tinitingnan ko yung mga sa YouTube na show sa ibang lugar. Tinitingnan ko yung mga, ano ba yung mga magaganda, ano ba yung quality. Na pang-show na isda. Pang-show. So, 2 years mo, sir, bago mo nasabing, hindi naman ito na yung perfect na katulad ng nasa makikita natin sa TV, pero lalaman. Pero maganda sa ano ba, sa feeling mo. Sa feeling mo, parang mafe-feel mo, as a breeder. Kaya na to. Makakaya sa Bisaya, soko lagi ni. 2 years in the making, mga groomers. Imagine, sa 2 years na yun, failure. Majority failure talaga, sir. Failure talaga. Buti na lang akala mo maganda na. Sa paningin mo. Lagay mo sa aquarium, wala pa rin. Kailangan pa rin ito. Kulang sa dorsal, manipis ang caudal. Yun, pag manipis, ganyan lumango yung mga So, hanap na naman ng ibang magandang pwede magandang mga materyales, tapos yung technique nga kung paano palakihin mo yung fry mo na quality. Yan yung mahirap. Mahirap pa sa grooming yan, mga groomers. Kasi ang grooming, na-select na natin. Select naman yan, maganda. Ito, gagawa ka ng fry na maganda. Quality. Pero may technique dyan, sir. May technique. Hindi mo yan makukuha na sa... Isang buwan, 2. Kailangan talaga experience. Experience talaga yung the best teacher. Yan yung mga groomers na... Focus ka talaga sa
sa ginagawa. Sa Kasi ginagawa. mahal mo. Gusto mo yung ginagawa mo. Yan yung hindi pwede bilhin. Yung experience. Experience. Tapos, i-enjoy mo yung ginagawa mo. Para hindi ka wag ma-stress pag pangit. Sayang. Pero minsan nakaka-stress talaga kasi alam mo na, meron ka mga 200 pieces. 100 dito. 50. So sabi mo siguro mga kahit 20 lang kada box. Pag harvest mo ganyan, almost lahat yung dorsal nakaganyan, no? So gaganyan ka na lang, grabe. Kahit man 5. Oo. Kasi minsan talaga na nangyari kasi depende din sa panahon. Minsan kasi hindi ka maka-water change kasi ulan ng ulan. Hindi mag-water change. Hindi ako mag-water change. Baka ma-water shock. Hindi, white spot. So anong ginagawa mo, sir? Nun, may yero naman pang yero. pero papasok din naman ang tubig eh. Papasok din ang tubig, pero hindi talaga ganun kadami. Oo, ganun kadami at hindi rin ganun kalamig yung tubig sa apan. So walang water change ka? Walang water change pag ulan. Minsan, abot yan mga 2 weeks dito yung ulan. Kaya medyo doon na. Pag panahon ang kumontra sa'yo, wala talaga magawa yung breeder. Pag umuulan, sir, medyo dyan na ang breeder. Para sa'yo, medyo, kung sana. uulan man na, pero malalaki na yung mga isda natin, yung grow out na, walang problema. Ang problema yung mga ganito pa lang. Super sensitive? Super sensitive pa yun. Madali lang talaga mamatay, madali lang talaga ma-damage. Kaya pala, yun talaga yung binabayaran mga groomers aside sa experience na hindi pwedeng bilhin, yung struggle ni breeder. Struggle talaga yung breeder. Tsaka, alam mo naman nga, hindi naman yan pinapakain ng ano-ano lang dyan. Yung live food, binibili. Kung hindi man bilhin, sabi ni sir, siya ang kumukuha. Ang problema, ang yung mga produce is konti lang. Minsan, lang. Zero pa. Minsan, zero. Yung mga nilalabas natin, sir, no, na pagpalagay natin mga grade A or pet grade, hindi makakabawi, sir. Pangkwan lang yun. Yung gastos. Doon na lang, sana. Kahit kwan lang. Sa chubi lang, pambawi sa chubi. Chubi, sa kuryente. Yun lang yung sa potential talaga, sir. Sa potential talaga makakabawi tayo, makaginansya. Ginansya ang profit ba? Pero, ang pag-produce, wag muna natin yung isipin yung ginansya, yung profit. I-produce mo muna. Enjoy lang. Kahit stress. Pero, again, sir, medyo mataas na itong usapan namin ni sir. Sinong gustong pagpasalamatan at i-shoutout mo? Si Sir Hellboy para shoutout. Ay, Boss Hellboy. Alain, Jordan Crossbreed. Yung Kuratsa, thank you. Kuratsa, mga groomers, yung crab sa dagat. King crab, ano ba tawag? Hindi, ano bang tawag dyan? Yan kasi yung season ngayon dito sa Zamboanga. Yun yung pinakamahal dito na crab. Meron tayong Big Boss, Boss Hellboy. Sponsored. Ano na sa Kawa ba yung sa Tagalog? Lumalangoy na ang king crab. Pero anything to shout out, sir, pasalamatan, baka pamilya, ganyan. Sa lahat ng nakakilala sa akin, shout out. And advance invite ko na rin kayo sa ating actual show sa Aurora, 4th Pride of Aurora National Actual Goldfish Show. Isa sa hurado natin. Support po kayo sa show ni ni Boss. So, November 8, 9, 10. So, andun na sila Sir Hellboy, yung mga kaibigan natin sa Zamboanga, si Boss Ray, si Sir Juan Miguel, number 1 groomer sa Zamboanga. Expect na yan si Sir Romson, si PJ, mga isda nila. Pupunta sila mismo actually sa Aurora, mga groomers. So, support lang sa mga actual shows. Enjoy talaga ang actual show kasi makikita yung mga kaibigan natin. Okay, so once again, Sir Gary Paul, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog. Akong amigo